Mapagpalang araw sa lahat, colored portrait na naman po tayo. I-share ko lang po sa inyo itong gawa kong colored portrait. Tapos may request si client na baka pwede naming lagyan ng rosas, yung pinakailalim ng portrait, at saka yung pangalan ng anak niya. Bale, nag-freehand na lang tayo. Total, wala namang design na rosas na gustong ipagaya si client. Bahala na raw ako kung paano ko didiskartehan. Basta yung importante, lagyan ko ng rosas sa ilalim at saka yung pangalan ng anak niya. Siyempre, mas pabor sa akin pagka freehand kasi wala na akong ginagayang reference. So, habang tumatakbo lang yung imagination ko, tuloy-tuloy lang din yung paggawa ko. Ang diskarte naman sa paggawa ng rosas, kinukuha ko muna yung mga detalye niya. Nagba-bloodline ako minsan. Tapos yung mga dark part nung pinaka-rosas, yun muna yung mga inuuna ko bago ako magkulay nung pinakakulay ng rosas. Para maiwasan natin mamantsahan yung mga light color na ihahagod natin. Bale, mga kulay na ginamit natin dito, gumamit tayo ng dark brown para dun sa mga sulok-sulok ng rosas, maroon, scarlet red, lipstick red, salmon, at saka yellow. Tapos nag-highlight lang tayo ng puti. Doon naman sa magiging pangalan, ang kinulay naman natin doon, deep violet, at saka may transition siya ng lavender. Yung dalawang kulay lang na yun, yung pinaka-kinulay natin dito sa pangalan ng anak ni client. Sa mga size naman ng needle, 5RL, 9M1, 15M1, tsaka 11RS. Pagdating dito sa pinakapangalan, tinapos ko na rin yan, pinakababang part na yan para mag-focus naman tayo dito sa portrait. Sa paggawa ng buhok, ang ginagamit ko talaga dyan, Magnum lang lagi. Tapos ganyan lang yung hagod natin para tayo naglilinya pero Magnum yung gamit natin. Ginagawa ko itong ganitong klaseng diskarte para magawa ko pa rin yung mga strand ng buhok o yung mga hibla-hibla niya. Hindi man kopyang-kopya, at least magmumukha siyang buhok. Kahit minsan sa reference, wala ka naman nakikitang parang mga strand ng buhok, ginagawan ko pa rin siya ng mga strand para mapagmukha din talaga natin buhok, hindi yung parang shinade lang natin. Kumbaga parang tinatrabaho pa rin talaga natin siya para mabigyan natin ng detalye yung buhok. Kahit sa reference wala naman tayo nakikita, dinidiskartehan pa rin natin para magmukha pa rin talagang realistic. Ang size ng needle na gamit ko dito, 9 Magnum. Tapos minsan may kulay brown, may ibang kulay, merong mamula-mula, merong mga kulay caramel para magmukhang kulay gold. Depende sa kinokopya nyo. Pero ito, halos puro black lang talaga yung pinakakulay ng buhok niya. Tapos ang stroke natin doon, 2.5, pero hindi natin binabaon lahat. Kumbaga, hindi tayo bababa ng 1mm, hindi rin tayo lalagpas ng 2mm. Tapos dito sa detail ng bibig, ng ilong, ng mata, ang gamit natin na pinandetail dyan, 3RL, kinuwala natin yung mga detail, tapos medyo hindi naman natin kailangang isolid yung mga kulay na ipandidetalye natin. Kasi mahirap maghabol pagka na-isolid na natin. Hindi kagaya pagka medyo malabo, pwede kayong gumamit ng wash o kaya pwede nyo munang i-bloodline yung mga detalye. Tsaka natin i-final yung magiging kulay kapag sigurado na tayo dun sa detail na nakuha natin. Kasi halimbawa, medyo nalito ka, ibang detail yung na-isolid mo, mahirap na po maghabol kapag nasolidan mo yung isang detail na hindi naman kailangang isolid. At least kung light lang, madaling maghabol ng kulay kung medyo nalalabuan ka pa o nahihilawan ka pa sa kulay. Hindi kagaya na na-isolid mo na, mahirap nang palabuin. Kahit ano pang ipatong mo na light dyan, lalabas at lalabas pa rin yung pagka-solid niyan. Ang stroke na gamit ko po dun sa liner na ginamit ko, dun sa 3RL, 3.5 po yung labas ng needle, 3.5mm. Tapos ang baon nun, ganun lang din po. Hindi ako bababa ng 1mm, hindi rin po ako tataas ng 2mm. Dapat po nasa pagitan lang nila para hindi po tayo magka-problema. Pagdating naman dito sa mata, ang gamit natin dyan, 3RL sa detail. Tapos 9 Magnum naman yung pinandadaya ko para mapalambot natin yung mata o para mapagmukha natin realistic. Kasi kung yung liner lang gagamitin natin, matigas siyang tignan. So hindi natin siya mapagmumukhang realistic. Pero pwede naman po natin gawing realistic yan gamit yung liner. Yun nga lang, yun na rin yung ipang-shade mo pagdating sa mga detalye ng mata.
Dito naman tayo sa mukha niya. Ang ginamit kong size ng needle dito, 15 curve magnum. Mas nakakagawa kasi ako ng smooth shading pagka curve magnum yung ginagamit ko. Pwede rin naman kayong gumamit ng magnum lang. Medyo ingat lang kasi medyo kantuhan yung dulo ng magnum. Hindi kagaya ng curve magnum, pakurba yung dulo. So wala siyang kanto. Kaya mas nakakagawa ako ng smooth shading. Para sa akin, mas the best talaga kung curve magnum yung gagamitin mo sa mga malambutang pyesa kagaya ng portrait. So, may iwasan mo talaga yung kung may nakikita kayo na pinagdaanan ng needle, yung mga pinagdaanan na tusok ng karayom, makikita mo minsan kapag magnum lang yung gamit mo o kaya nagmamadali ka sa paghagod, medyo makikita mo talaga yung mga daan ng karayom, yung mga tusok niya. So, kung talagang gusto makagawa ng smooth shading, dahan-dahan lang, tapos para sa akin, curve magnum yung pinaka ipang shade mo. Sa mga kulay dun sa pang-ibabang labi, nagkulay tayo dyan ng brown, ng maroon, ng deep magenta, at saka ng red. Sa pang-ibabaw na labi, brown at saka dark flesh tone. Sa pinakamukha naman, gumamit tayo dyan ng brown, medium brown, caramel, dark skin tone, medium skin tone, light skin tone. Tapos yung parang beige na mamula-mula, yun yung parang naka-blush on yung pinaka-pisngi niya. Tapos medium flesh tone at saka light flesh tone. At yun lang, maraming salamat sa panonood. Ako po si Nads Galarpe ng Marikina City at ito ang aking tattoo tutorial video.